Hello and welcome back to another Kwentong Atome. So mag-share lang po ako guys, sa mga hindi pa nakakaalam, mayroon na palang chat support ang Atome. So that's good news, 'di ba? Kasi dati pag magre-report tayo, kung may mga questions tayo sa Atome or may mga complaint tayo, may iba tayong way sa pagko-contact sa kanila. So napakita ko na po yan dati sa inyo yung pwede ka mag-email o kaya may fill upan tayong form doon sa contact us. So hindi agad-agad yun kumbaga real time na makakakuha tayo ng sagot kasi through email pa and so on. Pero ngayon sa chat support ang kagandahan kasi pag type mo pa lang, syempre meron ng reply ka agad. Although, dahil bago pa nga lang siya, nakafocus siya more on general inquiries pa lang. Nakalagay naman po yan doon sa sa chat. Pero pwede na kayo magtanong, nag-sample na ako, nagtanong ako kung if ever ba may experience akong parang suspect na may gumamit ng card ko na hindi naman ako, ano ba ang pwedeng gawin. So meron naman silang sagot at ipapakita ko po sa inyo. So nagtanong din ako pala about doon sa mga nagkaka-problem sa cash loan dahil marami nagtatanong sa akin. Same pa rin ang sagot nila about doon sa question ko kung bakit nare-reject yung ibang cash loan. So kagaya ng nai-post ko na video dati, same pa rin naman yung sagot nila. So ito po, papakita ko po sa inyo. So hanapin lang natin yung support at makikita natin dito yung chat with us. So i-click lang natin yung chat with us. So ayan, nung click ko yung chat with us, yan na yung lumabas. So ayan, pag open ko ng chat, ito na nga ang lumabas. Sabi niya dito parang pasensya na kasi still learning pa siya and more on general inquiries pa lang ang ma-assist niya. So anyway, nag-proceed na ako and ito ang tinanong ko. May I know why some cash loans are rejected? So yun nga, baka daw meron tayong mga errors sa pag-process natin ng personal details or may na-miss tayong necessary steps para ma-approve yung ating application or hindi natin na-meet yung criteria. So sunod ko na rin tinanong kung paano ba mag-report if in case na na-hack yung card ko. So yun ang pinaka-reply, nilabas niya yung mga transactions ko. So mukhang kailangan lang natin pumili dyan sa mga transactions kung ano ba yung questionable or for dispute natin and then i-click lang natin yung sa circle na yun. So from there, nag-thank you na ako kasi thankfully wala naman talaga ako kasing i-report sa kanila. Thankfully hindi naman po ako mag-report dahil may i-dispute ako na bill o kumbaga may na-bill ako na hindi ko naman ginamit. So far, wala naman ako nagawang ganung problema. Kaya nag-thank you na ako. Pero sa inyo, kung meron po kayong for dispute or itatanong, i-complain bakit na-bill kayo nang hindi nyo ginamit. So ganun lang pala ang procedure. Kasi ilalagay naman pala dyan yung mga transactions tapos pipili lang kayo kung anong particular transaction. Kaya lang, since hindi ko na po tinuloy, hindi ko po alam kung anong susunod. Kung ano ba ang susunod na step. So kayo po, try nyo na lang. Ito parang guide lang naman sa akin and parang update kasi may mga nagtatanong po sa akin about sa pag-complaint at about sa cash loan na mga rejected. So I hope nakatulong po ako. And if ever man na may mga may share kayo, feel free po na i-share nyo na lang sa comment section.